Ang gitnang silangan o Middle East ay nasa papalapit ng papalapit sa isang ganap na digmaang panrehiyon habang ang Israel ay nangakong tutugon sa napakaraming ballistic missiles ng Iran na pinalipad at pinabagsak sa bansa noong Martes ng gabi na nagtapos sa isang araw ng dramatikong military conflict sa rehiyon. Ang Iran ay gumawa ng isang malaking pagkakamali ngayong gabi at sila ay magbabayad para dito. Ito ang galit na pahayag ng punong ministro ng Israel na si Benjamin Netanyahu ilang oras pagkatapos ng ganap ang nasabing missile attack sa Israel. Inilunsad ng Iran ang isang salbo ng humigit kumulang 200 ballistic missiles sa mga target na base militar ng Israel. Ang pinakamalaking pag-atake nito nagbigay ng babala sa pamamagitan ng pag-ugong ng malalakas na mga tunog ng sirena sa buong Israel at nag-activate ng kanilang mga sopistikadong defensive system upang ipagtanggol ang bansa sa pag-atake. Sinabi ng gobyerno ng Iran na ang pag-atake ay inilaan bilang isang babala sa Israel na huwag pumasok sa isang direktang digmaan kasama ang matagal ng kaaway nito at anumang tugon ng Israeli sa missile barrage ay sasalubungin nila ng mas malakas at mas masakit na mga suntok. Ayon pa kay Iranian Supreme Leader Ali Khamenei, hindi magkakamali ang bansang Israel sa paghanap ng kalaban nito dahil naniniwala siya ng kanyang bansa ay ginagabayan ng mahal na ala at walang puwang upang manalo sa digmaan ng Israel dahil bukod dito mas malayo na ang narating ng kanilang teknolohiya pang-militar upang durugin ang mga kalaban ni ala sa madaling paraan. Bukod dito, dumating ang escalation mga 24 oras matapos maglunsad ang Israel ng ground war sa Lebanon para tugunan at tapusin ng Hezbollah, isang makapangyarihang militanteng grupo na sinusuportahan ng Iran at ilang araw pagkatapos mapatay ng Israel ang pinuno nitong si Hassan Nasrallah sa isang pag-atake sa Beirut. Ang pag-atake noong Martes ay git na nagpabago sa dynamics ng conflict or war na malapit mula sa isang digmaan na kinasasangkutan ng mga proxies ng Iran patungo sa isang direktang paghaharap sa pagitan ng dalawang regional military powerhouses. Isang Israeli military source ang nagsabi sa mga media na ilang Iranian missiles ang tumama sa mga base militar ng Israel sa panahon ng pag-atake. Ngunit iginiit na walang malaking binsala sa mga pasilidad. Ito ang pangalawang beses na naglunsad ang Iran ng aerial attack sa Israel ngayong taon, ngunit ang missile barrage noong Martes ay may ibang magnitude. Noong Abril, naglunsad ang Iran ng malaking pag-atake ng drone at missile sa bansang Israel, ang unang direktang pag-atake sa bansa mula sa lupa nito bilang paghihiganti sa pinaghinlaang pag-atake ng Israeli sa isang Iranian diplomatic complex sa Syria. Nagbigay ang Iran ng 72 hours na abiso bago ang pag-atake na iyon na malawak na nakikita bilang idinisenyo upang babawasan ang mga casualty habang pinapalaki ang puwersa sa halos lahat ng 300 projectiles na pinabagsak sa kalangitan ng mga air defense system ng Israel. Tumugon ang Israel makalipas ang isang linggo na may limitadong pag-atake lamang sa bansang Iran. Sa pagkakataong ito, nalaman ng Israel ang tungkol sa napipintong banta ilang oras lamang bago inilunsad ng Tehran ang mga pag-atake na may target kabilang ang punong tanggapan ng Israeli Intelligence Agency na Mossad sa Tel Aviv, ang pangalawang pinakamalaking lungsod ng Israel, ang Nevatim Air Base at Tel Nof Air Base. Sinabi ng tagapagsalita ng Pentagon na si Major General Pat Ryder na 2 beses ang laki ng pag-atake ng Iran noong Martes kaysa pag-atake noong Abril. Kasama rin dito ang marami pang ballistic missiles na mas mahirap i-shutdown na nagdudulot ng tunay na banta sa mga mamamayan ng Israel. Marami sa kanila ang lumikas sa mga shelter sa panahon ng pag-atake. Habang sinabi ng militar ng Israel na karamihan sa mga missile ay naharang, ang ilang dito ay tumama sa lupa ng Israel at tila nagdulot ng mga pinsala. Ang mga shockwave na gawa ng pag-atake ay nagdulot ng pagkasira ng mga tahanan sa gitnang Israel na kinumpirma naman ng mga Israeli authorities. Sa ngayon, nabigo ang diplomasya na makipag-ugnayan sa isang kasunduan sa pagitan ng Israel at Hezbollah at ang tigil putukan at negosasyong hostage sa pagitan ng Hamas at Israel ay bumagsak rin sa ikatlong pagkakataon. Kahit ilang linggo na ang nakakalipas, naniniwala ang ilang matataas na opisyal ng US na sa pamamagitan ng mga pagsisikap nitong diplomatiko at pag-uusap
nakatulong ang Washington na matagumpay na pigilan ang isang malaking pag-atake ng Iran laban sa Israel. Nang walang off-ramp at ang Israel ay lumalabas na ayaw makipagkompromiso sa mga kalaban nito sa rehiyon, ang pag-atake noong Martes ay marahil ang pinakamalinaw na sinyalis ng isang kinatatakutan na regional na digmaan ay maaaring sumiklab. Samantala, parehong milaliit ng Israel at US ang bisa ng pag-atake. Sinabi ng Israel na ang pag-atake ay isang pagkabigo ng bansang Iran. At sa ngayon, naghahanda na ang Israel sa panibagong retaliation nito sa ginawa ng pagpapaulan ng missile ng bansang Iran sa kanilang bansa. Maraming mga security expert at analyst ang nagsasabi na sa pagkakataong ito, matitikman na ng bansang Iran ang bagsik ng Israel sa pamamaraan nito ng pagganti sa mga kalaban. At alam lahat ng regional Arab countries ang kakayanan ng maliit na bansang Israel kung paano pababagsakin ang mga naglalakiang bansa tulad ng Iran. Maraming salamat. Ito lang muna ang ating update for today.